Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas, World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa. Ngayong araw na ito, kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, nakauwi na sa Pilipinas nitong Martes ng gabi ang mga atletang lumahok sa 2024 Paris Olympics. Ang mga atleta ay sinalubong ng kanilang mga pamilya, supporters at sports officials sa Villamor Air Base bago magsimula ang programa na may temang Pagbibigay Dangal, a Heroes Welcome Celebration for the Philippines Paris 2024 Olympians. Dumiretso ang mga atleta sa Malacanang kung saan personal na sinalubong ang mga ito ng First Family na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sinundan ito ng simple at makabuluhang selebrasyon bilang pagpupugay sa tagumpay ng mga atleta. Sa nasabing okasyon, iginawad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang presidential citation sa lahat ng atletang lumahok sa Olympic Games. Matatandaan na nakapag-uwi ng 4 na medalya ang mga atletang Pilipino mula sa 2024 Paris Olympics. Narito ang kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Heroes Welcome Celebration. Thank you to Lucas Bersamin. Please take your seats. Alam ko nakabarong tayo pero hindi tayo masyadong formal dito. Kaya sinuot ko yung aking piniporme para ipagmalaki. Ito yung binigay ninyo sa akin nung nag-send off ako sa inyo. And wow, I never thought how proud I would be to wear it again because of the brilliant performance of our athletes. Let me greet the Philippine Olympic Committee President, Abraham Tolentino, PSC Chairman Richard Bachman, our supporters and friends, so we could not do without in the private sector, fellow workers in government, of course, the First Lady Luis Araneta Marcos, and of course, the most important group that yung pinakamahalaga na grupo na nandito ngayon, ng ating mga atleta na nakilahok sa Olympic at bumalik na napakagandang resulta. At
Then that is what we are commemorating and celebrating a little bit now. Ladies and gentlemen, magandang gabi sa inyong lahat. Unang-una sa lahat, sa ating mga atleta, sa inyong mga pamilya, welcome sa Palasyo. And the honor is mine, the honor is ours to be able to welcome you, such achievers who have kumbaga sa pinapaganda ninyo at pinapatingkad ninyo ang pangalan ng Pilipino. At kaya naman, kami naman nagpapasalamat sa inyong lahat. Dahil bukod sa medalya, but of course, Kaloy, your performance was just, it deserved 2 gold medals. And that's how high a standard that we have reached. At ngunit nakikita naman namin na siguro lahat naman kami rito pinagdadasal namin kayo. At saka isa lang irereklamo ko sa inyo lahat at napuyat ako ng 2 linggo akong puyat para manood ng sari-saring mga event. But yung puyat ko, worth it dahil talagang napakagandang panoorin kayo at makita kayo. At yung performance ninyo na naging bunga sa taon-taon na sakripisyo ng sarili ninyo, ng inyong mga coach, mga trainer, mga nutritionist, at lalong-lalo na mga pamilya ninyo. At alam naman natin, walang mananalo na atleta na hindi suportado ng katakot-takot na karaming tao na walang iniisip kung paano kayo tulungan para maging successful. And ito yung ating kinikilala ngayon. At napakahalaga. At ngayon, it is now in the international stage. And so, we can see that ulit, ang sikat na naman ng Pilipinas. Pinapasikat ninyo ang Pilipinas sa buong mundo. Alam ko na iniisip ninyo, gymnastics, boxing, di ba, sa pole vault, yan yung iniisip lang ninyo yung event ninyo. Pero yung performance ninyo, may malaking kahulugan yan. It means a lot. May malaking kahulugan yan para sa amin dito na nanonood sa inyo, na sumisigaw at nagsusuporta sa inyo. And that's why it was for me I think we should recognize not only the athletes, although they are, of course, deserving of recognition, but also all the support group. Over the years, hindi nangyari ito dahil nung last year nag-decide ka mag-sports. Matagal-tagal ito. Lalaban namin, you go through injury, you hindi ka makabiyahe dahil walang pambayad ng pamasahe to go abroad, to go to the international competitions. All of these, and yet you come through. And yet you have shown the spirit of the Filipino, the determination of a Filipino, and the excellence of the Filipino spirit. And that's what you have shown for us today. And for that, iniisip ko kanina, nung nangyayari ito, sabi ko, ano kayang pwede nating maitulong sa ating mga atleta, sa ating mga tumulong sa kanila. Habang nanonood ako na news, sabi ko, mayaman na ito si Kaloy. Daming perang binibigay, kung ano ito. Sabi ko, isipin kaya natin, magbigay tayo ng ganito. Meron nang nagbigay, 2 pa. Sabi ko, sige, paano natin gagawin to? So, I said, I thought that what we should do is really recognize all the athletes. Number 1, all the athletes. I think any athlete, kahit sinong atleta dito sa Pilipinas o saan man lang, na makapag-qualify sa Olympics, mabigat yun. That is an extremely difficult achievement to have managed. So, that's why, tama-tama nandito si Chairman lang, siyang maraming pere. So, lahat naman ng atleta natin, bigyan na natin, basta nag-Olympian. Bigyan natin tigi 1 milyon. Di ba?
Ima-match pa ng Office of the President yung bibigay mo para at least matulong lang tayo. Bukod pa ron, dahil sa ating pangingilala sa mga lahat ng tumulong, the coaching staff, bibigyan din natin ng kalahating milyon para sa kanila. Hihinga ako ng paumanin ninyo dahil maliit lang. At alam ko na yung 1 milyong piso, halimbawa, ay ikumpara mo sa inyong sakripisyo. Ikumpara ninyo sa inyong pinagdaanan. Ikumpara ninyo, napakaliit lang. Pero ngayon lang, ito yung gagawin natin. Ngayon, sabi ko nga, marami na tayong ibinibigay na material things. No? What I would like to now do is to ask our athletes, our coaches, all our sports organizations. Imbes na maglalabas kami ng cash, well, if you need more cash, we'll find some more. But I think more importantly, I want to be part of the development of sports in the Philippines. Na iwanan na tayo. If you can consider, if you can consider that all of these athletes who have done so well and have made us so proud, there is no official technical support from the government. They did it on their own. Siyempre, meron tumutulong. Kuminsan yung gobyerno nakakatulong. Pero walang formal na struktura para tulungan yung ating mga atleta. And that's what we are going to establish now. So, I ask all of you to tell us, what is it that you need? Saan kayo, nung sa pag-training ng mga atleta natin, saan kayo nahirapan? Ano hindi ninyo magawa na maitutulog namin? You tell us. And hopefully, if we really work together and start to prepare for not only the Olympics, of course, that's a very important one, but not only the Olympics, we start to prepare for all the international competitions that we have that are before us. And I'm sure that na magkikita ulit tayo rito sa Palasyo, magko-congratulate ulit ako sa inyo, at hihingian natin ng pera yung pagkor ulit. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang pagbuo ng Cabinet Cluster for Education para matugunan ang mga pangangailangan sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa bansa. Layunin ng cluster na magtatag ng national strategy para sa pagpapalakas ng pagtuturo at pagtatrabaho mula sa early childhood, basic education, senior high school hanggang technical vocational education. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, nais ni Pangulong Marcos na masolusyonan ang mga issue sa edukasyon bilang isang buong sistema kumpara sa multi-agency silos. He approves of it, and he'd like us to fast track some of the actions dahil nakikita niya yung urgency, and it's a very deep-seated problem. Si Education Secretary Sani Angara. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Ipinag-utos naman ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang rationalization ng mga senior high school o SHS curriculum. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, plano ng Department of Education na bawasan ang 22 subjects kada academic track, pero gagawing voluntary o elective ang ilang subjects. Mula sa mga nasabing subjects, makakapili ang mga estudyante kung anong electives sila mahusay. Gagawa tayo ng core for all 4 tracks na common, na yun ang kahit anong gawin ng bata, he's well equipped. May reading and writing skills siya, may communication skills siya, may personal development or soft skills siya, may physical education siya. So, he's a well-rounded person kahit anong gawin niya, at may foundational skills siya.
Si Education Secretary Sani Angara. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tinutugunan na ng kagawaran ng edukasyon ang kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, nasa 159,000 silid-aralan ang kulang. Sinabi ni Angara na kabilang sa kanilang nakikitang solusyon ang pagpapatayo ng mga paaralan na popondohan sa ilalim ng 2025 National Budget at Adopt a School Program kung saan manggagaling sa buwis ng pribadong sektor ang pagpapatayo ng classroom. Pagagandahin din anya ng DepEd ang blended learning. Kasi hindi naman natin magagawa yung all these classrooms overnight or in a matter of a few years. Some are talagang ang laki nung shortage. So we want to do the blended learning. Si Education Secretary Sani Angara. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Posibleng matanggap na ng mga kawani ng gobyerno ang unang tranche ng dagdag sahod ngayong buwan. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, nakadepende pa rin sa bilis sa pagkwenta ng bawat ahensya ang petsa ng paglalabas nito sa kanilang mga kawani. Anya, naipadala na ng DBM ang guidelines sa mga ahensya ng gobyerno at ang computation para sa adjustment. Eto na, baka itong month na to, mabigay na yung retroactive nila. Tsaka yung depende sa agency, kailangan mabilis po mag-compute ang ating mga ahensya. Sinabi ni Pangandaman na kasama sa matatanggap ng mga empleyado ng gobyerno ang adjustment sa mid-year bonus. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Walang iniulat na nagkasakit na overseas Filipino worker o OFW sa South Korea dulot ng heatwave. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Philippine Embassy in South Korea Ambassador Teresa Dizon de Vega na umabot na sa higit 2,000 ang nagkaroon ng sakit dulot ng nararanasang heatwave sa South Korea. Pero walang iniulat na OFW na kasama dito. 3 linggo na anya ang nararanasang heatwave sa nasabing bansa at posibleng magpapatuloy ito hanggang sa susunod na linggo. Ayon kay De Vega, hindi bumababa ng 25 degrees Celsius ang temperatura kahit madaling araw. Ang consular section po ng embahada at ang ating migrant workers office ay wala pa naman pong naidudulog na kaso po ng mga Pilipino. Pero overall po sa bansang Korea, more than 2,000 na po yung merong heat-related illnesses po na nare-report na itatala po ng gobyerno ng Korea. Kaugnay nito, muling pinaalalahanan ni De Vega ang mga Pilipinong nakatira doon na mag-ingat sa nararanasang heatwave. Kailangang iwasan anya na magtagal sa mainit na lugar at gawin lamang ang mga aktibidad sa mga indoor imbes na sa labas. Inaabisuhan po namin ng lahat na mag-ingat, mag-monitor po ng temperatura. Kung maaari pong ang mga aktibidad ay sa loob na lang ng mga gusali o sa bahay po nila, sa mga enclosed spaces, doon na lang po muna. At kung may nararamdaman naman po silang panghihina dahil po sa init o pagkahilo o sila po ay naduduwal o nagkakaroon po nung sinasabi nilang severe headache, dumulog po sa ospital o sa mga doktor. Si Philippine Embassy in South Korea, Ambassador Teresa Dizon de Vega. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Patuloy ang pagtutok ng Philippine Red Cross o PRC sa mga natatamaan ng sakit na dengue sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni PRC Secretary General Gwen Pang na umabot na sa 100 pasyente ang nasalina ng platelet concentrate sa Ormoc City. Sa buong bansa niya, umabot na sa 176 na pasyente ng dengue ang nasalina na ng dugo. Umabot na sa 572 blood units ang naisalin sa mga pasyenteng tinamaan ng dengue. Marami po tayong mga bags na blood bag na lalong-lalo na platelet ang nakahanda. Kung kakailanganin, marami po tayong supply ng dugo. Isiniguro po ni Chairman Gordon na handa po tayo at may mga dugo po tayong available na ibibigay. No? Ngayon, meron po tayong platelet na mahigit kumulang na sa 1,000 bags. Si PRC Secretary General Gwen Pang. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pagkakaroon ng sobrang supply ng kamatis sa ilang rehiyon tinutugunan ng Department of Agriculture. Ayon kay DA spokesperson Arnel de Mesa, nakikipag-ugnayan na sila sa kanilang regional office sa CAR at Cagayan Valley para suriin ang sitwasyon at makagawa ng interbensyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Nakatutok na ang Department of Agriculture sa pagtugon sa napaulat na sobrang supply ng kamatis sa ilang lalawigan sa bansa, kabilang ditong Nueva Vizcaya, kung saan una nang iniulat na may ilang magsasaka ang nagtapon ng kanilang aning kamatis. Ayon kay DA spokesperson ASEC Arnel de Mesa, nakikipag-ugnayan na sila sa kanilang regional office sa CAR at Cagayan Valley para suriin ang sitwasyon at makapaglatag agad ng intervention. Anya, maaaring tulungan sa market linkage at logistics ang mga magsasaka upang madala sa Metro Manila at mga kadiwa stores ang kanilang ani. Kasunod nito ay muli namang ipinuto ng DA na kumikilos na sila para mapalawak ang mga cold storage at post-harvest facilities nang hindi maitapon na lang at masayang ang agri-products. Gusto ni Secretary na doon sa mga lugar na may mga key production areas, magkaroon ng tamang post-harvest at saka cold storages. Kasi those cold storages will prolong the life. Kasi kung wala yan, lalo na yung kamatis, in a matter of days, may hinog agad. At walang magagawa ang farmer. Yan ang tinig ni ASEC Arnel de Mesa. Sa monitor ng DA Bantay Presyo, bumaba na sa hanggang 50 pesos ang kada kilo ngayon ng kamatis sa ilang palengke sa Metro Manila. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Nakipagpulong si Department of Transportation o DOTR Assistant Secretary for Railways at MRT Officer in Charge Georgette Aquino sa mga opisyal ng National Capital Region Police Office o NCRPO, Office for Transportation Security at Special Action and Intelligence Committee for Transportation kaugnay ng paglalagay ng mas maraming uniformed personnel sa rail sector sa Metro Manila. Kasunod dito ng napaulat ng higit 80 krimen ang naitala sa mga tren gaya ng MRT at LRT mula 2023 hanggang 2024. Sa naturang pulong, napagkasunduan ng pagpapaigting na ang police visibility sa Metro Manila lines bilang dagdag sa umiiral na seguridad sa LRT at MRT systems. Partikular na magtatalaga ang NCRPO ng karagdagang tauhan sa MRT3, LRT1 at LRT2 para mapigilan ang mga krimen sa loob at labas ng mga tren at istasyon. Una nang tiniyak ng NCRPO na nakatutok ito sa mga krimen na kadalasang umiiral sa mga istasyon ng tren sa Metro Manila, gaya ng bomb threat, harassment at pandurukot. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Malaki ang naitulong ng mga kilalang personalidad gaya ng mga artista upang mahikayat ang mga kabataan na umanib sa Reserve Force ng bansa. Ito ang iniulat ng Armed Forces of the Philippines o AFP
kaalinsabay ng pagdiriwang na ika-45 National Reservist Week. Sa kapihan sa Bagong Pilipinas, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na mahalaga ang ginagampan ng papel ng mga reservist sa bansa. Magsisilbian niya itong dagdag puwersa sakaling maharap ang bansa sa matitinding hamon gaya ng digmaan, pananakop o rebelyon. Sa ngayon, ayon kay Padilla, malaking tulong ang mga reservist sa humanitarian efforts, partikular sa relief at rescue operations at nag-aambag din ang mga ito sa socio-economic development. Binigyang diin ni Padilla na naging triple pa ang bilang ng mga reservist sa kasalukuyan kumpara sa mga nakalipas na panahon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, Menro ng Bayan ng mga Tarem sa Pangasinan, muling gagawin ang programang pagpapalit ng bigas sa mga Tetra Paks na naipon ng mga residente. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Bilang kaibad sa aray pulaing niya gagawin na lokal na gobyerno na bali ng mga taram, inpawilamot na Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO so programa dan Tetra Paks kasalat na bulas. Unong udse palapag yan ang lapod abit dan opisina, nayari lalamot yung mga isalat so aray residente ng mga taram na atipon dan Tetra Pak ang pian makaala ira na bulas. At sayang programa, sa isanda sosya ang kabalag ya Tetra Paks at salatan na sa kikilon balas, tano ang kalagbalat, kailangan sukaruman ya 20 Tetra Pak. Ayan kukbang at ampyan na bawasan, sutakatak ya basura at kalibar-libar na bitdan balay. Katakap tuya, kagarawan na Menro tansay lokal ya gobyerno na bali ng mga taram, supi kakasakay na ari residente da ampyan na siguro su kalinisan at lugar da. Aliwan aya so unaan labad yung panggawa at sayang programa na Menro mga taram. Malalapod RP Dagupan, Shaxi Roel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, lalawigan ng Ifugao at Benguet na ideklarang insurgency-free ayon kay AFP 503rd Brigade Commander, Brigadier General Romualdo Raymond Landingin. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Cawis Balyo. Dua nga probinsya dito'y rehiyon, Cordillera, the insurgency-free. Sigon ken ni Armed Forces of the Philippines 503rd Brigade Commander, Brigadier General Romualdo Raymond Landingin iti kapihan sa Bagong Pilipinas, dagitoy daket Ifugao ken Benguet. Mangnamnama ni Landingin, aso marunom ti daduma probinsya kas ti Mountain Province, Abra, Kalinga ken Apayao, babaan kadagiti addang ti Task Force LCAC. In padamag na pay abimabati bilang ti communist terrorist groups iti Ilocos ken Cordillera region. Inayon na ang nadismantle meten ti kilusang larangang guerrilla Ifugao ken KLG Ampis nga agargaraw iti Mountain Province Ifugao ken Paset ti Ilocos region. Bayat akimapoy meten ti KLG Bagas iti Kalinga ken Abra. Binagaan ni Landingin dagiti parientes subaybayan dagiti anak da tapno saan da amawawis iti komunista a grupo tapno saan amadada ti masakbayan da. Narpos na Bontoc, Donna Cawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Dumako naman tayo sa Lucena. Mga makinaryang pangsaka na ipamahagi ng PhilMec sa Calabarzon sa loob ng 6 na taon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Joshua Miguel Suarez. Umaabot na ng 1.1 billion pesos ang halaga ng mga makinaryang pangsaka ang naipamahagi ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec sa mga magsasaka sa Calabarzon sa loob ng 6 na taon. Sa episode ng Usapang Agrikultura kahapon sa Radyo Pilipinas, Lucena, ipinaliwanag ni Engineer Nino Bengosta, Senior Science Research Specialist Luzon Sea Cluster Head, na nakapamahagi na ang ahensya ng 1,196 units ng iba't ibang makinarya at teknolohiyang pangsaka na pinahalabangan naman ng 296 PCA at LGU beneficiaries. Bahagian niya ang pamahagi ng agricultural interventions ng programang Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program ng Department of Agriculture PhilMec na mula sa pondo ng RCEP sa mga naipong buwis na mga pumapasok na imported rice mula sa ibang bansa alinsunod na rin sa RA 11203 o Rice Tarification Law. Sa buong bansa, nakapamahagi na ang PhilMec ng nasa 27,651 na iba't ibang uri ng makinarya at teknolohiyang pangsaka na tinuturing ng ahensya bilang 92% accomplishment sa implementasyon ng nasabing programa. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joshua. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Western Command tiniyak na hindi papatulan ang pambubuli ng China. Ang detalye ng balitang ito mula kay Goody Sarsagat. Sigurado ang Western Command o Westcom nga magapadayon sanda nga magapiging sa mga ingbobuat nga pambubuli ang nasyon ang China. Sigon kay Commander Constancio Arturo Reyes Jr., Deputy Commander for External Defense Operations ng Westcom, nga dadason ang rules of engagement nga maging mapanigangan sa padayon nga patuya-tuya ang nasyon ang China sa mga RORI mission nga andang bubuat makuna maski pa hindi na maintindihan ang papaabot ang China sa padayon nga aggression ideya batok sa mga bubuat nga pagpapatrolya ang Pilipinas sa WPS magapadayon ang pagpagpiging ang mga sundalo ang Westcom. Makuna magapadayon ang Armed Forces sa mandato ideya nga magserbisyo matandes masasarigan nga mi katayuan nga mapadayon ang kausayan sa WPS. Alindigis sa syudad ang Puerto Princesa, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Barangay Newly Elected Officials Program isinagawa sa lungsod ng Calbayog. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Manilampuson nga gindumara Kasankolop Agosto 12 sa Calbayog City Sports Center ang Barangay Newly Elected Officials o BENIO program nga ginbuhat sa Calbayog City Social Welfare and Development o CSWDO. Ginatendera na nasabi nga programa sa mga opisyales tikang sa mga barangay sa distrito San Oquendo. Samtang personal naman nga nagbisita si Mayor Raymond C. Uy sa event, agod ipakita niya suporta sa mga barangay official o commitment nga makigbubligay sa grassroots leaders agod ma-empower sila nga epektibo nga magserbe sa komunidad. Ginhatagan doon liwat sa alkalde ang importansya sa kolaborasyon ng capacity building sa mga barangay official para mapaduso ang lokal nga pangobyernuhan o community development sa syudad San Calbayog.
ang Benyo in usa nga term-based flagship program nga nagtutuyo nga magserbe como capacity development intervention nga nakadesenyo nga mapaupay ang kapabilidad sa mga elehido nga opisyales san barangay. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag, DPWH 1st District Engineering Office sa Surigao del Sur namigay ng mga school supplies sa dalawang paaralang elementarya ng probinsya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Ubay-ubay nga mga magtutungha dinhi sa Surigao del Sur ang nakadawat og mga bags, school supplies o food packs gikan sa Department of Public Works and Highways o DPWH 1st District Engineering Office. Nasayran nga mokabat sa 115 ka mga magtutungha ang nakadawat sa maong mga donasyon, kundi 74 niini nagikan sa Himatagan Elementary School sa Barangay Agsam, lungsod sa Lanuza, samtang 41 ang nagikan sa Hitaob Elementary School sa Barangay Awasyan, sakop ning syudad sa Tandag. Ang maong lakang sa maong buhatan gihimo kaabag usab ang District Engineers League of the Philippines o DELP. Kudin alang karong tuiga, mao na ang ikapitong hugna sa pagpahigayon niini. Dugang pa nga kini nagsilbing suporta usab sa mga buhatan ngadto sa Oplan Balik Eskwela sa Department of Education o DepEd alang sa school year 2024 to 2025. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Dumako naman tayo sa Holo. COMELEC Chairman George Garcia umapela sa mga lokal na opisyal ng Sulu na suportahan ang kanilang tanggapan sa darating na halalan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Yang ay Commission on Election Chairman Attorney George Erwin Garcia hamag ka nagkuraan di halupasog impamaubugi nila opisa supay magmumpa at pakariwan salta maaw ni mahatuliban mahanong pagboto at tahon 2025. Biyong nga tini Chairman Garcia haharap isulu Governor Abdul Socortan iban sing kaybanan pa Local Chief Executive nakula sing kasundaluhan iban kapulisan iban si mga Municipal Election Officer hang putag siya municipality di halupasog happy on voter demo on automated counting machine at ACM, aming pa kayo na pagboto sumuno tahon dito sa Sumadja Hall Sulu Area Coordinating Center, Barangay Bangkal Patikul Sulu, sing kahapon kabisitan niya Maripa Binaybayan. Salta Tihantoy Garcia, hamag ka na Quran di halupasog, sinwayroon kahanggawan si mga inihama kinausalon, pasal di ini basta-basta masud at awamahag. Piyasaw ini mga pagpangaykit magjato bukon pa sila na machine, sumakawa hakagi si mga vote buying iban sin kaymanan pa. Dahil RP Holo, ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. O yan po ang ating mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Erwin Peñano.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Siniguro ni Finance Secretary Ralph Recto na on track pa rin ang bansa sa pagtamo ng fiscal program ngayong taon. Sa deliberasyon ng 2025 National Budget sa Senado, iniulat ni Secretary Recto na umakyat sa 15.6% ang kabuang revenue o kita ng pamahalaan sa loob ng unang 6 na buwan ng taon na anyay buhat sa mataas na koleksyon sa buwis maging sa non-tax revenues. Ayon pa sa kalihim, lumago rin sa 14.6% ang expenditures dahilan para sumampa sa 613.9 billion pesos ang fiscal deficit na anyay pasok pa sa manageable level. Inaasahan din ng Finance Chief ang average na 10.3% na pag-angat ng revenues kada taon habang ang disbursements naman ay inaasahang akyat sa 7.4%. Kasabay nito tiniyak din ni Secretary Recto na patuloy ang pamahalaan sa pag-manage ng utang ng bansa salig sa pinakamataas na pamantayan sa fiscal discipline. Hanggang nitong Hunyo anya ay napatindig sa 61% ang gross financing ng full year goal na 2.57 trillion pesos. Iniulat nito na may mataas na reliance ang bansa sa domestic financing na kasalukuyang kumakatawan sa 68.3% ng kabuang pambansang pagkakautang. Sa kabila ng mataas na utang, pinawi ito ng finance official at sinabing kaya itong tapatan at higitan ng kasalukuyang ekonomiya ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, Greenlane certified na ang pinakamalaking solar power project na siyang inaasahang magpapailaw sa bansa. Ayon sa Board of Investments o BOI, pinagkalooban na nito ng Greenlane certification endorsement ang Terra Solar Philippines Incorporated o TSPI na inaasahang magtatayo ng 3,500 megawatt solar project sa pagitan ng probinsya ng Bulacan at Nueva Ecija. Ang TPSI na subsidiary ng SP New Energy Corporation at siyang pinamumunuan ni Meralco Chair at CEO Manny Pangilinan ay magkakarga ng solar power energy sa 3,500 hectares na lupain sa gitna ng dalawang probinsya. Dahil sa lawak nito, itinuturing ito ang pinakamalaking solar power project sa buong mundo. Ang proyekto na may investment value na 185.28 billion pesos ay inaasahan ding makalilikha ng humigit 4,000 trabaho sa bansa. Bago ang paggawad ng Greenlane certification, nauna nang nasiguro ng kumpanya ang rehistrasyon sa BOI noong Hulyo. Nasecure din ito noong nakarang buwan ang Certificate of Energy Project of National Significance mula sa Department of Energy, ang dokumentong kumikilala sa isang signipikong national energy project. Maalalang nag-atas ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumuo ng Greenlanes para sa strategic investments na siya namang magpapabilis sa pagproseso ng mga naturang proyekto. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Usaping investments pa rin, inanunsyo ng cement manufacturer na Holcim Philippines ang 370 million peso investment nito para sa pagbuo ng storage at feeding facility sa probinsya ng La Union. Ayon sa kumpanya, gamit ang mga bagong pasilidad ay mas mapabibilis na nila ang decarbonization at circularity ng kanilang mga operasyon. Bago ang anunsyong pamumuhunan ng Holcim, nauna na nitong naselyuhan ang partnership
partnership kasama ang Sinoma CBMI PH Construction Corporation para sa pagtatayo ng mga nasabing pasilidad. Target na makumpleto ang naturang facility sa ikalawang bahagi ng taon. Simula 2018 ay binawasan na ng Holcim Philippines ang carbon footprint nito sa lampas 20%. Ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng mas marami pang blended cements, paggamit ng waste kaysa sa typical na coal, paglipat sa renewable energy, at pagpapalakas ng kanilang operational efficiency. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Siniguro ng De La Salle University na handa ang kanilang koponan na ipagtanggol ang kanilang titulo sa UAAP Season 87 Men's Basketball Tournament pagkatapos nilang pagharian ang 2024 World University Basketball Series. Inangat ng Green Archers ang tropeo para sa Pilipinas sa pamamagitan ng 101-86 panalo laban sa Korean University para maging ikalawang Filipino collegiate squad na makakuha ng titulo pagkatapos nakuha ng Ateneo de Manila University Blue Eagles ang kampyonato 2 taon na ang nakalilipas. Pinangaralan si Kevin Kembao bilang Most Valuable Player sa 3 araw na torneo na ginanap sa Tokyo, Japan. Nakapasok sa finals ang Lasal sa pamamagitan ng pagtalo sa knockout rounds laban sa Perbanas Institute ng Indonesia 117-71 at sa reigning champion na National Chengchi University ng Chinese Taipei sa isang overtime 77-73. Magsisimula naman ang UAAP Season 87 sa Setyembre 7. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hinadlangan ng Petrogas ang pagbabalik ng Creamline para pataubin ang Cool Smashers sa loob ng 5 sets, 25-23, 25-19, 20-25, 23-25 at 15-12 para ibigay sa All Filipino Champions ang kanilang ikalawang talo sa 2024 Premier Volleyball League o PVL Reinforced Conference sa larong ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City. Pinangunahan ni Import Wilma Salas ang Angels sa nalikom nitong 34 na puntos kasama pa ang 17 excellent digs. Nagbigay naman ng suporta si PVL Most Valuable Player Brooke Van Sickle sa nagawa nitong 24 na markers, sahog pa ang 18 excellent receptions. Nanguna naman para sa Creamline ang kanilang import na si Erica Staunton sa nagawa nitong 30 puntos habang nagambag si Bernadette Pons ng 17 puntos kasama pa ang 26 na excellent receptions at 19 na excellent digs. Sa unang laban, binigo ng Choco Mucho ang pagtatangka ng Cherry Tigo na makuha ang laban sa isang makapagpigil hiningang 5-setter 25-16, 25-11, 23-25, 19-25 at 15-12 para kunin ang kanilang ikalawang panalo sa torneo. Kahit wala ang kanilang mga star players na sina Cici Rondina at Cherry Nunag na kasalukuyan naglalaro para sa Las Pilipinas, andyan si Mean Mendres para pangunahan ang opensa ng Choco Mucho sa nagawa nitong 18 puntos galing sa 14 na attacks, 2 blocks at 2 service ace.
Nag-ambag naman si Dindin Santiago Manabat at Madi Madayag sa nagawa nitong 17 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagkatapos mapatalsik sa quarterfinals elimination sa Landesville, bumawi si Filipina tennis star Alex Ayala. Sa women's singles round of 32 ng International Tennis Federation o ITF W100 tournament na ginanap sa Cary, North Carolina sa Estados Unidos, tinalo niya si Julia Riera ng Argentina sa loob lamang ng 2 sets, 6-3 at 6-1 para makapasok sa round of 16. Makakatapat ni Ayala sa susunod na round kung sino man ang mananalo sa pagitan ni Oksana Selekmeteva ng Russia o Hina Inoue ng Estados Unidos. Kakagaling lamang ng world number 147 na si Ayala sa 2024 Kerr Jewelers Tennis Challenge sa Landisville, Pennsylvania, kung saan natalo ito kay Olivia Galecki ng Australia sa quarterfinals 6-1, 0-6 at 6-3. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang na mga chismis, narito naman ang ating showbiz balita. Ihatid sa atin na ating kasama na si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Inamin na nga ni Jericho Rosales na 44 years old na nasa dating stage na sila ni Janine Gutierrez na 34 years old. So meron na silang kumbaga 10 years na age gap. Akala ng lahat si Catherine Bernardo ang pinopormahan nitong si Eko. At yun na nga, ito ang naging diretsahang sagot ng kapamilya actor nang tanungin siya tungkol sa real score sa pagitan nilang dalawa ni Janine. At yun na nga, tinanong pala itong si Jericho ng vlogger na si Bix Almacen sa junket para sa Lavender Fields, ang upcoming teleserye ng ABS-CBN na pinagbibidahan ni Jericho, Janine at ang nag-iisang si Jody Santa Maria. Sagot ni Eko, quote and unquote, you know, finding each other like fun people, hanging out, getting to know each other, dating. Sabay balik tanong ni Jericho, quote and unquote, ano yung hinihintay niyong word? Ano yung bago na word sa Gen Z? What's the alpha version? Hanging out ang maririnig na isinagot ng ibang vloggers pero tila ang hinahanap na salita ni Jericho ay situationship. Naku, alam pala yun ni Eko, no? Ilang beses na mataang magkasamang nagde-date
sina Jericho at Janine noong Hulyo. At yun na nga, kumalat sa SOCMED ang litrato nilang magkasamang nanood ng sine sa mall sa Makati at namasyal sa National Museum sa Manila. No? Alin kaya sa mga National Museum yon, no? Kasi di natin knows, baka sa fine arts, baka sa natural sciences, sa anthropology, alin ba doon? San ba doon? At yun nga, no, hindi nakaligtas sa netizens ang pagdalo rin, no, ni Jericho sa launch ng single ng nakababatang kapatid ni Janina, si Diego Gutierrez, noong Hulyo 3. Kumbaga, mukhang may mga hints na talaga, no, na dating, no, itong sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Sa kaugnay na chika nga dyan, sa isang panayam na hingan ng press ng ating mga kamosa, ng ating mga kamarites, ang reaksyon ng ina ni Janine Gutierrez na si Lotlot De Leon tungkol sa relasyon ng anak at ni Jericho. At yun pala, no, tiyak hindi talaga makakaligtas kay Lotlot yan kasi co-star din si Lotlot ni na Echo at Janine sa Lavender Fields. Ayon kay Lotlot, aware siyang lumalabas sina Jericho at Janine. Tingin niya ay wala raw masama dahil parehong single, no, single naman at mature na ang dalawa. Kung magkamabutihan man ang mga ito ay wala raw kaso kay Lotlot. Sabi pa nga ni Lotlot, quote and quote, nakakatuwa yun. So if eventually they are really dating, then I trust Janine, I trust her dedication. No? Kung ating matatandaan ay hiwalay na, no, sa asawang si Kim Jones itong si Echo, habang si Janine, hindi pa malaman ano ba talaga ang naging relasyon nila ni Paolo Avellino na medyo nalilink ngayon, no, sa Chinita Princess na si Kim Chiu. At sa pagtatapos ng ating segmento, 10 taon pagkatapos niyang mag-come out, binalikan ng film director at aktor na si Fifth Solomon ang panahong may mga pumipilit sa kanyang umamin. Pero hindi raw siya nagpa-apekto dahil siya lamang ang may karapatang magkwento tungkol dito nga naman. Sa Instagram nitong Martes, Agosto 13, ibinahagi ni Fifth kung paano siya nag-come out. Ang mensahe niya ay para sa mga taong headline lamang umano ang binabasa. Nabigyan daw siya noong mag-come out nang maging housemate siya sa Pinoy Big Brother All-In noong taong 2014, no? So mukhang gusto siyang iparehas, no, kay Bibi Gandang Hari na umamin din, no, nag-come out sa PBB. Sabi nga ni Fifth, as published po, no, quote and quote, 10 years ago, I was 22 years old when I entered PBB. Very thankful dahil dito ako nagka-chance to own my coming out story sa aking own time. I had the chance to have a platform and to have a deciding factor when to come out. Dahil nga nakwento ko sa ibang senaryo sa buhay ko at buhay ng marami pang LGBTQIA+ members, pinipilit tayong mag-come out. Malaki ang pasasalamat ni Fifth sa pamunuan ng PBB dahil hindi siya pinilit umamin noon para lamang pag-usapan ang naturang palabas. Kusa raw niyang ginawa ang pagka-come out. Aniya, quote and quote, but with PBB, hinayaan nila akong magdesisyon sa sarili kong coming out story. Sa totoo lang, nung araw na naisipan kong mag-out sa loob ng bahay ni Kuya, sabi ko, chance ko na to para magkaroon ng bonggang coming out story on a national TV. Hours before ako mag-out sa loob ng bahay ni Kuya, nagdamit ako, nagsapatos, gulat si Kuya, mag-out na pala ako. I wanted my coming out story to be memorable, slayable, and iconic. Ayan. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat, mga kachismis, para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. At
narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating Balitang Negosyo, kay Erwin Peñano, sa ating Balitang Pampalakasan kay Leo Magpayo, sa ating Showbiz Balita kay Stephanie Vicente. Sa mga executive producer natin ngayong araw, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news, at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako po muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.